balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga Yo mga par, matapos nga po sinabi ng WBE Super Lightweight Champion na si Rolando Romero sa kanyang live, aniya wala na daw ito ganun na labanan si Ryan Garcia dahil parang mga prinsesa daw sila kausap mga idol, lalo na ang kanyang promoter na si Oscar De La Hoya. Animoy sila daw ang may-ari ng boxing sports. Kumakasabi sila na sila ang biggest draw ng boxing, na kung maka-offer daw kay Romero sobrang barat talaga mga idol, na siya pa itong kampiyon at sila ang challenger. Bagamat hindi nga po naging maganda ang reaksyon ng mga boxing fans sa naging real talk ni Rolly Boy. Ayon sa nila mga idol, wag na daw mag-inarte si Romero sa offer ng kampo ni Ryan Garcia. Magpasalamat na lang daw ito na binigyan pa siya ng offer dahil malaki na daw ito para sa kanya. Hindi naman daw talaga kasi ito kagalingan sa bakbakan. Kung saan mga idol, mas lalong napikon po si Rolly Boy sa mga reaksyon ng mga boxing fans. Aniya wala man daw maka-appreciate sa kanyang bagsik na galawan sa bakbakan. Naniniwala pa rin daw siya mga idol sa kanyang sarili at kakayahan sa laban. Hindi daw siya naging 2 division champion kung hindi ito malakas. Pangit man daw para sa tingin ng iba ang estilo ni Romero mga idol, pero proud daw siya dito. At ito daw ang boxing style na mawawasak sa alaga ni Oscar De La Hoya sa bakbakan. Kung saan mga idol, sa mga sinabi na to ni Romero, naalala natin tuloy ang mga sinabi nito bago ang laban niya kay Tank Davis. Aniya wala daw siya pakialam mga idol sa nagbabash na pangit daw ang kanyang estilo sa bakbakan. Tingnan daw natin mga idol si Manny Pacquiao na para kay Rolly Boy, siya daw may pinakapangit na estilo sa laban, pero ibang klase daw ang nagawa at na-accomplish na record ng Pinoy sa sports ng suntukan, na kinikilala bilang isa sa mga greatest boxer of all time, na parang sinasabi dito ni Rolly Boy mga idol na wag daw i-underestimate ang kanyang boxing style dahil kagaya ng Pinoy legend, kaya rin ito gumawa ng sariling pangalan sa boxing gamit ang sinasabi ng iba na pangit na boxing style. Pacquiao fucking, to me Pacquiao is the fucking ugliest style in boxing, and look what the fuck he's accomplished. Samantala dating WBC Junior Middleweight Mandatory Challenger na si Erickson Lubben umayaw sa laban kay Temso na dapat gaganapin sa buwan ng Marso. Ayon pa nga sa report mga idol, bigla na lang daw nag-back out si Lubben sa negosasyon sa laban kontra sa Australian fighter na walang binigay na rason kung bakit. Pero tiyanta ng mga boxing experts mga idol, dinaanan daw ng nervyos itong si Lubben na kalabanin ng hard-hitting puncher ni si Temso dahil sa uling laban ng Australian fighter sa kanyang kartada. Pinulbos ni So at pinagapang ang kanyang kalaban sa ibabaw ng boxing ring. Isip-isip siguro ni Erickson Lubben na delikado siya madurog kay Temso. Sa mga hindi nakakaalam kasi mga idol, ang huling tinalo at nabiktima ng WBO World Champion na si Brian Mendoza, na siya lang naman ang nagpatulog kay Sebastian Pondora aka Towering Inferno, na siya naman po mga idol ang nagwasak at nagpamaga sa mukha ni Erickson Lubben. Pero sayang mga idol, para kay Lubben ang opportunity na mapalaban sana sa isang title fight. Bibihira lang talaga mga idol sa mga boxer na tumatanggi sa ganitong laban, pero gayon pa man hindi natin masisisi si Lubben kung ayaw nito pumalag sa bagsik ni Temso. Baka mas mahalaga sa kanya mga idol ang kanyang kalusugan kaysa sa opportunity na makukuha niya dito sa bakbakan. Samantala kung hindi naman tuloy ang sagupaan ni Temso kay Erickson Lubben mga idol, meron naman po rumors mga idol na tinitingnan daw ng kampo ni Terence Crawford bilang potensyal na next fight si Temso para sa WBO Junior Middleweight title. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, automatic po na mandatory challenger si Crawford sa titulo ni Temso dahil ginawa po siya ng WBO Super Champion. Ibig sabihin kahit saang division pumunta si Crawford, mandatory ito sa titulo ng WBO. Kaya isang magandang laban to mga idol sakali mangyari ang sagupaan ni Crawford at Temso.